po ang Ama. Hindi po niya ako pinabayaan na mabalda ng kahit isang araw man lang. Salamat po, Ama. Salamat at magandang umaga po muli. Kaya pala tumanggi yung dalawa eh. Maganda yung idahayag mo eh. Kanina po, kukwento lang po ako. Kanina po paghatid ko po sa mga apo ko, ako po namili sa bahay pare. Nung pong patuos ko yung aking babayaran, hindi po sinabi nung kwan, tignan ko na lang daw po, nakita ko po, na ang halaga, 666. 36 po. Sabi ko rin sa tindahan, mapakapangit ka ako ng number nito, pwede ba akong dagdagan ko pa ng kahit na lang ano bilhin ko para wag lang ganito maging presyo. Dagdagan ko pa po ng dalawang yung honey. Kaya po, hindi po ganun na naging numero. Alam nyo po, tayo na nananampalataya at nananalig sa Ama, alam po natin naman yung talagang pangit sa Diyos pangit sa atin Kaya po, nung pa po, may namaneho po akong truck, yung pong kauna-unahan truck ni Boss Bailon na 10-wheeler. Ang plaka rin po 346. Pero hindi po niya ako nadaig yung number na yon. Talaga pong bago ako bumaba ng bahay, talagang ang Panginoon ang nasa isip ko kasi po nung pa, umati na kami ni kapatid sa El Saday. Kaya lang po kung dahil to, nung pong ako maging personal driver, bodyguard ni Boss Bailon, malauna po, kahit linggo may lakad kami. Kaya po ako na walay sa Ama. Pero siguro po ngayon hindi na ako hiwalay sa Ama kasi hindi na po ako magmamaneho. Si Inang Juana na lang po ang pagmamaneho ko dahil po ang biyahe namin dito lang. Kaya po mapalad po ako na nasama kay Inang Juana. Tatawag pa po ako ng magsishare. At kailangan po wala pong tanggihan. Kasi po nung tawagin po ako ni Mami Beth, sabi po niya sa akin, sabi ko po naku, hindi pa po ako nakapagsasalita ng ganyan sabi niya yan paghamon sa iyo ng Panginoon. Kaya po, yung tatawagin ko po, wag pong tatanggi dahil yun po ang Diyos po ang may gusto. Ito po. Magandang umaga po sa lahat ng mga andi dito. Ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa ating Apong Konting na kinalugdan niya, na pinapanaugan ng banal na Espiritu para ihatid sa atin ang mabubuting balita ng ating Panginoon. Ako po hindi ko na po iniintindi karamdaman ko ngayon. Basta po, ang iniintindi ko po ay magaling na ako. Marami na pong nabago sa buhay ko ngayon. Hindi na po ako nag-iintinding kamukha nung dati. Yung pangangailangan namin sa isang linggo, sa isang buwan, iniintindi ko. Ngayon po hindi na. Pinamahala ko na po sa ating Panginoon. Hindi po ako naghahanap buhay sa ngayon mula po nung magka-diferensya mata ko. Pero napakagandang biyaya po ang mga ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kahit po wala na akong hanap buhay, sabi nga nung iba, paano kayong nabubuhay? Ay biyaya ni Lord. Siya kako namamahala sa buhay namin. Yung anak ko nag-aaral, awa ng Diyos, nakararaos. Tinuturo niya sa akin kung paano gagawin ko sa buhay namin. Yung pong karamdaman, wag nating intindihin. Basta si Lord, umasa lang tayo sa Kanya, wag tayo mawala ng pag-asa. Na yung ating karamdaman, alam niyo, siya bahala dyan. Dati po, alam niyo, nung ako'y bagong nagpunta rito, masyado po yung nervyos ko. Mata lang po nagka-diferensya sa akin, pero hindi na po ako nakakakain. Alam niyo po, primero pa lang ako nagpunta rito. Nung hapon, sabi ko sa anak ko, anak, magaling na ako. Bakit nanay? Alam niyo, nung galing po ako rito, nakakain na po ako. Pinagpawisan niya ang buong ulo ko
po na yan. Alam nyo, basta tayo pala mananampalataya lang sa ating Panginoon Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Alam nyo, napakaraming naging biyaya sa akin ng Panginoon. Nung yung asawa ko po may sakit, ala na po yung asawa ko, byuda na po ako. 6 na taong po siyang nagkasakit ng diabetes. 1 taong po siyang na-stroke, hindi siya nakapaghahanap buhay. Ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Yung pong anak ko, ayan, lagi kong kasama nagpupunta rito pag wala siyang pasok. Pero kailanman nagtitinda ako. Hindi ako pinabayaan ng ating ama. Araw-araw yan, 3 oras lang po ako nagtitinda. Nakukuha ko ang baon niya, nakukuha ko panggastos namin. Hindi ako nanghingi ng tulong sa mga kapatid. Hindi ako nanghingi ng tulong sa magulang. Talaga pong ibinuno kong lahat yan. Hanggang sa mamatay siya, hindi po niya kami pinabayaan. Nang siya naman po'y mamatay, meron pong lumapit sa akin na yung dating amo niya, sabi niya, mayroon ba kayong paglilibingan yan? Ang sabi ko po makikilibing lang kami sa nanay ko. Alam niyo po, ginawa ni Engineer Villangka, binigyan po siya ng 1 lote sa Gateway. Libre po yun. Tapos po, yun namang kapatid ko, sinagot ang kanyang ataol. Sa madalit sabi, nairaos po siya na hindi namin siya inintindi. Marami pong nagbigay ng tulong sa akin. Kaya ang Panginoon Diyos po, alam nyo, kahit basta tayo manampalataya lang sa Kanya, eka nga, lahat ng pangangailangan natin ipagkakalaob sa atin ng Panginoon. Isipin nyo po, ang saka ko po, 2 pitak lang. Pero ako pa ang napagkukuhanan ng iba. Kuminsan sabi ko, nagtataka ko, bakit ganon? Iniisip ko kung minsan, hindi ako mayaman. Pero ba't ako ang daingan? Sabi ko. Sabi nga nung anak ko, sabi, siguro akala ng mga iba nanay, mapera ka. Pero hindi. Siguro inaano ng Panginoon Diyos na sa Kanya kayo lumapit at hindi kayo tatanggihan. Pero yung pong pagtulong natin sa kapwa, alam niyo po, yung pagmamagandang laob sa atin ng kapwa natin, ang Panginoon po ang nagpapalit ng lahat. Totoo po yan. Dahil ano ko na po sa buhay ko, na ako po tama ang inaani lang po namin, kapraso lang ang saka ko. Ala pang 20 kaban. Kuminsan po mag-aani ko ng 6 na kaban, 3 na nangungutang ng palay. Kuminsan sabi ko, ano ba? Sabi ko, ba't ba ganoon? Ano ba akala nila 1 hektarya bukid ko? Sabi kong ganon. Pero kuminsan po makapagbibilad ako, 2 kaban na lang. Pero awa ng Panginoon. Hindi, yung palabigasan po namin, hindi natutuyutan ng laman. Totoo po yan. Kaya ang Panginoon Diyos, nga yung pagtulong natin sa kapwa, malaking bagay po. Siya po ang nagsusukli sa atin ng lahat. Ilang po't maraming salamat. Salamat po. Totoo po yun. Basta po, hiniling natin sa Panginoon, aakinin na po natin na ibibigay talaga niya. Ako nga po, noon po, wala kumikirot sa mukha ko, sa mabiyak ng katawan ko. Dati po kasi, barado lahat yung mga ugat. Pero ngayon po, nagkikirutan ng mga ugat. Talaga pong medyo may kasakitan. Pero hindi ko na po iniintindi dahil alam ko po hindi kagalingan na pinakaloob na sa akin ng Panginoon. At tatawag pa po ako. Si nanay po nakita ko hindi siya tumatayo, puro lang yung asawa. Siya naman po ang tatayo ngayon. Maraming salamat po. Alam niyo po ba, ako po ba, doon po sa amin madalang po ang pumasok ng simbahan. Nung napunta po ako rin umiyak po ako dito lang po ako nakakita ng kaluwagan ng kalooban. Totoo po yun, totoo po. Kung napasok pa lang po rin lumuha na po ako. Kasi nakita ko lang po siya sa panaginip ko. Sabi ko,
Lord, ito na po yung nakita ko panaginip ko, pati po si Apo. Totoo po yun. Sabi po ng anak ko, nanay, pumunta po tayo dun sa, nanaginip po punta po tayo dun sa, sabi niya po, gawin pang pahangga. Ba't ka nakarating ka na baka ako doon? Panaginip ko yun hindi po lang kung matandang babae, lumabas lahat ng sakit ko. Sabi niya po sabi ko, ay galing naman pa ako ng anak ko. Parehas ka ako tayo na napanaginipan. Kaya nung nakita ko po yung harapan natin, umiyak po ako. Sabi ko, Lord, ito na po siguro yung nakita ko sa panaginip ko. Nakita ko lang po sa kanya, ang tulo po ng luha ko hanggang matapos po. Sabi ko, tapos na ba? Wala po. Hindi po ako kumain ng agahan, tanghalian, pero hindi po nakaramdam ng gutom. Totoo po yun. Sabi ko, salamat po Panginoon at natagpuan ko kayo ito kayo na po siguro talagang ang aming ang aming tagapagligtas kasi po araw-araw po nananalangin ako kahit po madaling araw. Sabi ko, kundi po siguro nangyari sa anak ko yun, hindi ko po matutuntun tong lugar ninyo. Salamat po. Salamat po. Yung apo nyo, sabi nyo hindi kayo makapagsasalita muntik na rin ako naiyak dahil natatanong ko kayong umiiyak Kasi po, ako po, kadalasan pang sincere dito, hindi man po tumulo yung luha ko pero nababagbag ang damdamin ko dahil totoo po talaga ang sinishare ko na pinagkaloob sa akin kagalingan ng Panginoon. May sinishare po pala ako sa inyo. Hindi ko po talaga sinishare dahil para pong medyo pero hindi ko rin po, kapong po nag-share ako, hindi ko na-share. Noong pong mag-meeting yung mga caps dito sa adoration, nagsasalita po ang apo. Tinatanong ko po yung mga kasama ko, lahat ay nakayuko. Pero ako po, tinatanong ko ang apo. Ang tanaw ko po sa kanya talaga ang Panginoon. Noong pong nagtayuan na po, nadamak po kasi yung talagang Espiritu ng Panginoon Nung nagtayuan na po, di nag-bless po. Alam po niya, nag-bless ako. Pagka-bless ko pong ganun ginano po ng apo yung pisngi niya. Alam niyo po, hinalikan ko. Ang damang-dama ko po, ang hinalikan ko, ang Panginoon. Kaya po sinabi ko kay Nanawana, Nang, nahalikan ko ang Panginoon. Sabi ko sa kanya. Kaya po, pagdating ko po rin sa amin, sinabi ko rin sa miss ko, nahalikan ko Panginoon. Kaya po, maligaya po ako sa taon na ito. Siguro po, itong pong taon na ito na ang pinakamaligaya ko. Ako po kasi pag nagsalita at talagang ewan ko po ba't nagkakaganin yung katawan ko. Nanginginig ako. Damang-dama ko po talaga. Sa pagtulog ko po ngayon, ang iniling ko sa Panginoon, wag na akong mawalay sa Kanya. Dahil napakatagal ko po rin nawalay sa Kanya. Ngayon po sabi ko nga po paano makikita yung aking, kung ako talagang nananampalataya na. Gusto ko po makita ng aking mga kapatid, pamangkin, ng aking pong pamilya na sa gawa makita. Kaya yun po ang nihiling ko sa Panginoon na lahat ng gagawin ko ang gagaling sa Kanya para po makita ng aking mga kapatid, pamangkin, mga apo na may pagmamalaki nila ako na kahit na ako ganito lang na galing sa hindi magandang gawain. Kasi po nun marami akong bisyo. Pero ngayon po pinipilit kong mabawi ko yun. Nga pong pamangkin ko ginawa po ako kumpare. Anakin ko na po yung anak niya sa kumpil. Sabi ko, napakarami naman naging kumpare, nagagawin ng kumpare, ba't ako pang amain mo? Matanda na ako. Kasi
Sa iyo nakita yung pagbibigay sa halimbawa sa anak namin. Yun po natuwa po ako. Pasalamat ako sa Ama. Dahil unti-unti na po nilang nakikita ang ginagawa ko. Kailangan po, ganun po tayo. Hindi man po natin magawa lahat kahit po konti lang may magawa po tayong mabutit katutuwa ng Panginoon. Tatawag pa po ako at wala pa naman po yung apo. Ngayon po siguro po bibigay ko naman sa inyo si Mami Beth. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito na siyang ipinahintulot mo at pinili mo ang mga anak mo upang makarating sa dakong lugar na ito. Kaya nawa Ama ay hindi masayang ang kanilang pagtugon sa panawagan mo. Nawa habang sila'y naririto, makilala kanila ng lubusan upang pag-uwi nila sa kanilang tahanan, madama kanila bilang Diyos na buhay na nangusap sa kanila sa pamamagitan ng taong kinalugdan mo, aming Apo Kunching, sa umagang ito. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kanina po nung ako nagmerienda, tinignan ko po yung listahan ng mga facilitators. At nakita ko po, naku, wala ka ako si Tito Mario. First time niyang ma-assign as facilitator dito po sa taong 2014. Kaya sabi ko po, ako po sana yung gaganap. Pero hindi po pahintulot kapatid ng Ama Kasi po, nung puntong nag-iisip ako na ako muna ang gaganap in behalf of kapatid na Mario, humilab po ng napakatodo yung tiyang ko. Kaya tumakbo po ako dito. Tinignan ko po yung mga cups na nasa harapan at ipinasilay po kayo sa akin ng Ama na kayo ang aking lapitan. Kaya binabati ko po kayo, hindi po nabigo ang Ama sa pagpili sa iyo. Para po kasing parang gusto pa niyan tumanggi Alam ko na po, gets ko na po agad na meron pa rin siyang konting insecurity kasi po, dati ang naging problema niya ay pagsasalita. Hindi po ba? Hindi po siya nakakasalita noon Noon po, may tubo lang siya noon bago-bago nandirito. Sabihin na po natin talagang malubha ang kanyang karamdaman. Bilang tao, siguro pumasok sa isip niya na baka hindi ako makaganap dahil ang feeling niya, medyo meron pa siyang konting deficiency sa pagsasalita. Meron po ba? Wala, sapagkat siya ay lubusang pinagaling na ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ganun po tumawag ang Ama Walang-wala po sa ating hinagap. Walang-wala sa ating kalooban. Pag kumilos siya, siguradong gagamit siya ng tao. Kaya sa mga sandaling ito at kayo tinatawag upang tumayo sa harapang ito, huwag po niyong biguin ang ating Panginoon, sapagkat ang ating kapatid ay ginagamit lamang ng ating Panginoon upang lapitan kayo ng Panginoon at mayroon kayong isang gampanin na pagaganap sa inyo. Bakit po kayo matatakot na tumayo rito? Samantalang hindi naman kayo yung magsasalita, ang lahat ng sasabihin ninyo ay magmumula sa Kanya, gagamitin lamang ang inyong pagkatao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, huwag po nating isipin na, ay hindi ako marunong magsalita. Ay naku, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Huwag po, yan po ay isang tanda na wala kayong pagtitiwala at paniniwala. Sapagkat pag tumayo na kayo rito, para na lang kayong robot. Pinipid na po niya tayo ng mga sasabihin natin para ipahayag natin sa ating kapwa. Kami pong mga alagad, katulad po ngayon, hindi ko naman po alam na tatawagin niya ako Pero oras na marinig ko yung pangalan ko na tinawag niya, alam kong Panginoon ang nag-udyok sa kanya, kaya ako'y dali-daling tumayo. Kaya at this point, ang mga salitang binibitawan ko sa inyo ay nangmumula sa ating Panginoon upang higit kayong mahikayat na kilalanin ang ating Panginoon bilang Diyos na buhay. Alam niyo po, 7 taon na po ako dito sa dambanang ito, going to 8 years. Year 2006 po, nang ako ay magdesisyon na mag-resign na. Sapagkat nahihirapan po akong maglingkod sa dalawa. Naglilingkod, gustong-gusto kong makapaglingkod sa Kanya,
Subalit mayroong balakid sapagkat ako'y may ibang ginagampanan, meron akong hanap buhay. Kaya po, ako po ay dumulog sa kanya at napagtanto ko din po na para po bang yung mula nang ako ay maging dalaga hanggang nung year 2006, masyado ko nang ginugol yung buhay ko para sa aking sarili, para sa aking magulang, at nang ako'y magkaasawa para sa aking pamilya. Para po bang sinabi sa akin ng Panginoon na sapat na, tama na, marami na akong naiparana sa iyo, marami na akong naipadama sa iyo, ngayon naman ako ang paglingkuran mo. Kaya po nang maramdaman ko ang panawagan sa akin ng Ama, hindi po ako nagdalawang isip. Naikwento ko na po ito, naibahagi ko na year 2006, ang dami pa sa aking balak ng eskwelahan. Balak pa akong ipadala sa ibang bansa upang pag-aralin. Pero naisip ko na kung tatanggapin ko yung offer, matatali na naman ako sa kanila. Kasi dapat yung ginastos nila sa akin, usulit ko. Kaya yung mga natutunan ko, dapat gamitin dun sa eskwelahang pinaglilingkuran ko. So kung mga 5 taon lang, matatali na naman ako sa kanya. Yung panawagan sa akin ng Panginoon, maaaring magkaroon ng balakid. Kaya noon po, June pa lang, 2006, imagine na June, ang resignation nangyayari Marso, bago matapos ang school year. Alam niyo po ba sa offer sa akin ng presidente ng kolehiyo, June pa lang, nagtapat na ako sa kanya. Sabi ko, sister, wag na po. Kasi alam ko, gagastusan ako eh. Pagkatapos, ayoko nang matali sa kanya, iwanan ko din sila. Sabi niya, bakit? Sister, may iba na pong calling sa akin eh. May panawagan na po sa akin ng Panginoon na siya naman daw po yung paglingkuran ko. Hindi ko po ine-expect na ganong kababari ng sagot sa akin ng presidente ng kolehiyo. Sabi lang po niya sa akin, ikaw talaga. Yun lang po. Ala na pong marami pang, o bakit? Ano yung plano mo? Saan ka pupunta? Ba't sinasayang mo yung pagkakataon? Ito pa yung maraming pagkakataon na ibibigay namin sa'yo. Bakit ayaw mo na? Wala na po. No question asked. Ang naging sabi lang niya sa akin, ikaw talaga. Kaya po, tinapos ko lang po yung school year 2006-2007. Nung pong Marso noon, iniwanan ko na po sila. At yun na po ang naging pasimula na maging full-time ako ng paglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi po, yung school year na yun hindi ako full-time Tumatakbo lang ako dito pag araw ng Sabado. Kasi Lunes hanggang Biyernes may pasok. Sabado walang pasok. Maaga ako mamamalengke. Before lunch, nandito na ako. Kaya may mga pagkakataon na biglang ipatatawag yung mga alagad. Noon po kasi madalas kaming ipatawag Madalas po mangusap sa amin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Mga 4 times a week po, tinitipon kami. Pero ngayon po, madalang na. Sapagkat, batid po ng Ama kung ano na po yung aming tinanggap. Natamnan na po kami Ang bawat alagad, natamnan na. Kaya ang inaasahan ng Panginoon at this point in time, kaya po siguro hindi na madalas iniipon ng mga alagad. Ang inaasahan po ng Panginoon sa bawat isa sa amin, kami ay mamunga na at ang bungang ito ay maipamahagi naman namin sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, noon din pong taon na yon, papuri sa Ama, sapagkat binigay na po niya sa akin ng kalayaan sa aking paghahanap buhay at ako po ay nakapaglingkod na ng buhos dito sa banal na lugar sa paligi. Sa pamamagitan po ng panawagan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, wala pong nasayang. Kahit po binitiwan ko na at iniwan ko na yung trabaho ko, wala pong nasayang. Although may mga nagsasabi sa akin, kanina lang po, umakyat ako. Sabi sa akin, meron pong alagad na nagsabi sa akin, Tita Beth, pinakukumusta ka ni Ganire. Nasabi nga daw po, ako napaka-amazing nung babae na yan. Biro nga daw po, director ako, tapos nag-resign. Dito ako naglingkod, walang sweldo kahit, sabi nga po ng banal na espiritu, kahit pisong duling, wala kang susweldohin. Pero wala pong regret. Wala pong panghihinayang sapagkat ang ibinigay po sa akin ng Panginoon ay higit pa sa salapi na aking iniwanan. Ano po ang ibinigay niya sa akin? Unang-una, nagkaroon po ng kapayapaan ng aking kaisipan. Dati po wala akong kapayapaan katulad din po ako nung unang nagpahayag dito na pag walang panggastos,
iniintindi. Walang pamalengke, iniintindi. Pag ang laman ng pitaka ko, 500 na lang, namumroblema na ako. Sabi ko, kasi po noon may halaga pa yung pera. Sabi ko, mga 2 araw na lang. Pagkaraan ng 3 araw, wala na akong panggasto, saan ako kukuha? Ganun po. Pero alam niyo po, nang ako po'y akayin ng Panginoon sa banal na lugar na ito, nagkaroon po ng kapayapaan ng kaisipan. Yung pong material aspect ng buhay ko, hindi ko na po iniintindi. Asaan po ba yung kapatid ko na yan nagpahayag kanina? Hindi ko na po iniintindi. Tama po, siya na po yung nagpo-provide. Ang Panginoon po natin, ang great provider. Walang hindi siya maibibigay sa atin. Bakit po? Napakayaman niya eh. Super yaman niya eh. Kaya anong pangangailangan mo ang hindi niya kayang ibigay? Hindi po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, nang ako po'y ganap na maglingkod dito, so wala na pong sweldo, wala na po akong inaasahan ng kinsenas katapusan kasi nawala na nga po ng hanap buhay. Pero, subalit, sabi nga po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang mga anak mo ang magsisilbing anghel mo. Sila ang bahala sa'yo. Buhay po ang Panginoon sapagkat nung unang taon na yon na ako'y makapaglingkod dito, sinabi po sa isang anak ko na nagpunta dito, hindi ka na para sa dagat. Yun po ang mensahe sa anak kong pangatlo. Tandang-tanda ko po, nasa ilapitan, nakaupo dyan sa likuran. Hinilapitan siya ng mahal na Apo Kunching na nakadaloy ang banal na Espiritu sa kanya at sinabi, hindi ka na sa dagat. Kasi po'y seaman siya dati eh. Hindi ka na sa dagat, dadalin kita sa kalupaan. Canada ang pangalan. Just try to imagine pati yung lugar na pupuntahan ng anak ko, right at that moment, sinabi sa kanya ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang salita po niya ay walang pagkabula. Nag-resign ako ng Marso, kina-November na yon, nakaalis ang anak ko patungong Canada. Nagtataka po siya kung ba't naganap yon. Kasi po, nagbakasyon siya as seaman. Nag-overstay siya ng 6 months. Tinatawagan siya ng opisina, bakit hanggang ngayon hindi ka pa nagre-report dito? Kasi parang ayaw pa niyang umakyat. Kaya pala may plano ang Panginoon. Kaya ayaw pa po niyang umakyat. Binigyan po siya ng ultimatum. Kailangang maisabit mo yung mga papeles mo sa petsa na to or else hindi ka na namin pasasampahin. Kaya ora mismo, lumuwas siya. Isinabmit lahat muli yung mga papers niya. Nung ma-submit na niya, mga after 3 days, tumawag yung best friend niya. Sabi sa kanya, pare, gusto mo bang magpunta ng Canada? Nakapass na po yung papers niya sa Magsaysay. Sabi niya, kung interesado ka, punta ka sa agency na to. Mag-apply ka, sabing ganon. So, hindi po nag-atubili yung anak ko sapagkat may mensahe na ang banal na Espiritu sa kanya. Alam niyo po, nung pong mag-apply siya doon, in-interview nung same day na yon, binigyan ng written examination, binigyan na po siya ng 95% na pag-asa na siya ay makakaalis. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit mayroong problema. Ang problema ng anak ko, ang passport, wala na sa kamay niya. Nasaan na? Na-submit na nga po sa Magsaysay. Lahat ng mga importanteng dokumento niya, wala na sa kamay niya. Pinagre-report na siya doon sa agency na pinag-applyan niya. Sabi niya sa akin, Mami, paano yan? May conflict. Hinihingi lahat ang mga dokumento ko. Hindi ko naman po pwedeng i-withdraw sa Magsaysay sapagkat binigyan na nga ako ng ultimatum na kailangan ko nang isubmit para ako ay makaalis, makasampa ulit. Alam niyo po, sabi ng anak ko, sabi ko sa kanya, anak, pagtiwalaan mo ang mensahe sa ng banal na Espiritu. Ang Panginoon ang kikilos para iyan ay malusutan mo. Lumuwas siya. Tapos, nung lumuwas siya na yon, kinuha niya sa Magsaysay yung mga papers niya. Pero nung time na yon, tinawagan ko muna, anak, nasaan ka na? Mami, nandito na ako sa opisina ng Magsaysay. Lumuhod na po ako. Dumulog na po ako sa Panginoon na nawa ay tulungan ng anak ko. Purihin ng Ama. Nakuha niya lahat ang mga papeles niya. Alam niyo po ang ginawa niya? Sabi niya, Mami, nag-white lies ako eh. Sabi ko, anong white lies yung ginawa mo? Sinabi ko hindi na ako pwedeng umalis kasi namatay yung lolo ko. Pero yung lolo niya matagal nang patay. Yun yung ginawa niyang dahilan. Sinabi ko na meron negosyo yung lolo ko na namatay. Walang ibang
mangangasiwa kundi ako. Kaya yung mga papeles niya, ibinalik sa kanya. Alam niyo po, November yon, tandang-tanda ako, mga second week of November, nakaalis po yung anak ko, walang nagastos kahit isang pera. Whereas, yung ibang nag-a-apply sa Canada, umuubos ng kalahating milyon, hindi nakakaalis. Pero ang anak ko, wala siyang nagastos, kundi yung medical niya na 1,500. Nung papaalis na siya, nirefund pa sa kanya. Sino ang kumilos? Ang ating Panginoon. Sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, salita ay pinagtiwalaan, walang pagkabula. Kaya mga kapatid, kung ganap kayong nagtitiwala sa ating Panginoon, sino man ang ginagamit niya na nagpapahayag sa inyo, huwag kayong mag-alinlangan. Tanggapin ninyo, panaligan nyo, paniwalaan ninyo, hindi man maganap ngayon, hindi man maganap bukas, subalit magaganap sa mga darating na araw. So yun po yung una. Pangalawa, sabi niya kasi gagamitin yung mga anak ko bilang anghel ko para kahit hindi na ako magtrabaho, kakain ako, makapagdadamit ako, mabibili ko pa rin yung mga pangangailangan ko. After mga 2 weeks, alam niyo po kung sino yung nakaalis? Yung anak ko namang bunso. The same place, Canada rin ang pinuntahan. At hindi rin po gumastos, gumugol ng malaking halaga. Medical din po ang kanya lang nagastos. Kaya, totoong-totoo, ang pangako sa akin ng Ama. Kaya, walang regret. Sapagkat gumamit siya ng mga anghel sa katauhan ng mga anak ko na ginagamit upang ma-provide yung mga pangangailangan ko. Kaya po, ang Panginoon ay napakadakila. At hindi lamang po yun in terms of material. Pangalawa po, nagkaroon po ako ng kagalakan sa puso ko. Wala na po akong worries. Kasi po natutunan ko sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ano man ang kaganapan na nagaganap sa buhay natin, always think positive. Hindi yung pag may nangyari sa inyo naku, paano yan? Naku, marami na kayong mga iniisip na negatibo. Ayaw po ni God yan. Pagka ang line of thinking ninyo ay mga negatibo, 100% wala siya sa inyo. Sino ang nasa inyo? Yung kalaban niya. Pumapasok pilit para guluhin yung kaisipan nyo. Kaya anumang bagay na nangyayari sa atin, laging positibo ang pananaw. Negatibo na siya, pero positive pa rin ang pananaw natin. Sapagkat ang lahat ng bagay, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi mangyayari kung hindi niya kagustuhan. Amen po ba? Katulad nitong batang ito, ako'y natutuwa sa kanya pag minamasdan ko. Alam niyo po, ginamit lang siya ng Ama para yung mga magulang niya ay kilalanin siya. Nabigo ba ang Panginoon? Hindi, sapagkat nandito na silang mag-asawa. At natuwa ako sa pagbabahagi niya. Unang pagpasok pa lang niya, ini-strike agad siya ng Panginoon. Bakit po nasabing ini-strike? Kasi tumama sa puso niya Lumuha siya Ang pagluha ay pagtanggap sa Panginoon. Lalo na kung sa maraming panahon ay wala siya sa buhay mo, tapos biglang-biglang dumating, pag in-strike ka, sigurado, maiiyak ka. Kaya, wag mo nang palampasin yung pagkakataon. Yung pagkatok sa inyo ng Panginoon, pinagbuksan ninyo, wag nyo nang pabayaang makaalis ulit siya. Sapagkat meron tayong, eka nga ng lyrics ng isang awitin, minsan lamang akong daraan, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaring gawin mo ngayon, ang anumang kabutihan na maari mong ipadama, itulot ninyong magawa mo ngayon ang mga bagay na ito. Naway, ayan po, minsan lamang siyang kakatok, minsan lamang siyang dadaan. Kaya pag kumatok siya sa puso mo, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon. Pag siya'y nakapasok na, huwag nyo nang pabayaang makalabas pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, alam nyo po, walang saysay ang inyong pagkakaupo. Nakikinig kayo sa mga taong ginamit ng Panginoon para mangusap sa inyo.
kung ito ay pumapasok lamang sa kanan at lumalabas sa kaliwa. Walang mangyayari. Sayang lang yung oras ninyo. Umuwi na lang kayo at maglaban na lang kayo. Subalit, kung sa bawat pag-upo ninyo, ang bawat salita ay ninanamnam ninyo, pumapasok sa isip, tumutugon sa puso, at naisa sa buhay ninyo, tagumpay ang Panginoon para sa inyo. Kaya po, nawa, huwag masayang ang bawat sandali na kayo nandito. Huwag kayong makontento na nakaupo kayo dyan, nakatanga sa nagbabahagi. Hindi po iyan ang challenge sa inyo ng Panginoon. Ang challenge po ng Panginoon sa inyo, tinatamnan kayo ng mabubuting binhi. Ang mga bining ito ay patubuin ninyo upang maibahagi naman ninyo sa inyong kapwa. Huwag kayong masyahan na, ay nabago na ako. Hindi po dapat dun magkaroon ng period. Dapat po kung nagbago kayo, makita nga ng kapwa ninyo ang pagbabago upang kung makita nilang nagbago kayo, makatulong din kayo para magbago sila. Hindi naman po kailangan maging magaling kayong magsalita para makapangaral kayo Eka nga po nang nabasa ko, you do not need to be a preacher para ikaw ay mangaral sa kapwa mo. Kung hindi ka marunong magsalita, kung hindi ka bihasang magsalita, pwede kang gayahin ng kapwa mo kapag nakikita nila na mabuti yung gawa mo. Malaki kang impluensya sa kanila. At iniahantulad ko po ito sa isang ilawan. Huwag daw po tayong tumulad sa ilaw ng artipisyal. Sino lang ang natatanglawan ng ilaw na artipisyal? Yun lang lugar kung saan siya nakakabit. Ibig sabihin, kung may bombilya dito sa gabi at binuksan, ang matatanglawan lang itong lugar na to. Amen po ba yun? Huwag daw po tayong pumari sa ilaw na artipisyal. Ang parisan daw po natin ay ang liyab ng liwanag ng kandila pag may prosesyon. Na mula sa isang kandila, ang lahat ng iilaw ay mababahaginan ng liwanag. Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw na kayo ay nandito, tanggapin niyo po ang challenge ng ating Panginoon na maging daan din kayo upang sila ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Nagising po ba kayo sa sinabi ni Mami Beth? Napakaganda po ng sinabi ng ating Mami Beth. Kaya po, totoo po yun. Kailangan po sa buhay po natin gawin. Bago ko po tawagin si Mother of the House, meron pong gustong magboluntaryo na sabi nga po nung MC natin kahapon, sabihin ko, silipitator, talaga hindi ko masabi. MC na lang po. Hindi po nagboboluntaryo, napakapalad, kaya pabayaan po natin maging mapalad siya. Si kapatid. Salamat po, Ama. Muli niyo po akong pinatindig sa harapan ng mga kapatid ko upang ibahagi ko ang kadakilaan ng Panginoon. Maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Mami, pasensya na po kasi po kumakabog po yung dibdib ko na kung paano nga po nangusap po sa kaisipan ko na anak, mag-share ka. Ibahagi mo ang naganap sa anak mo. Paano nga po kung kasi po yung anak ko nagkaroon po ng simpleng karamdaman. Siya po'y nilagnat ng 12 araw. Buhay po ang Diyos. Talaga po nung Sabado po ng gabi, talaga po siya inaapoy po ng lagnat, nagte-39.8, 39.9 hanggang nag-40 po ang lagnat niya. Nung mga oras pong iyon, sabi nga po ni Mami Beth, talagang wag po tayong magiging negative. Yung pong mga oras na yon, napanghinaan po ako, talagang hindi ko inaano na po ako yung kinakabahan na po ako kasi nga po ang taas ng lagnat niya. Naroon punasan ko po siya ng suka, yung pong maligamgam na tubig, yung po. Nawawala po siya pero pamaya-maya po,
napakainit pa rin po niya. Hanggang sa, sabi ko po, anak, lumabang ka. Sabi ko gano'n po sa kanya. Lumabang ka sa karamdaman mo. Pag nanghihina ka, hindi ka gagaling. Sabi ko po sa kanya. Alam mo, nung pong kinabukasan, ganun pa rin po siya. Talagang nanghihina na po siya. Hindi po siya makakain, hindi po siya makainom ng tubig. Hanggang sa tinawag na nga po nung kabiyak ng puso ko si kapatid na Mirna. Sa pamamagitan po ng aming kapatid, dumaloy po sa kanyang banal na espiritu. Siya po'y binanyusan. Talagang pinangusapan po siya. Hanggang sa natapos po yung pagbabanyos. Alam mo, buhay po ang Diyos. Ayan po siya. Malakas na po siya. Maginhawa na po siya. Alam niyo po, napakadakila ng Panginoon. Hindi po siya pinahintulutan ng kalaban na siya yung dalhin sa doktor. Alam niyo po, sabi po niya, tinatanong po siya, gusto mo bang magpa-doktor? Parang gusto na po niyang magpa-doktor kasi po talaga pong hindi po siya makakain, nanghihina na po siya. Hanggang sa sinabi nga po namin sa kanya, anak, pupunta ka sa doktor, yun ngang mga kinakain, ayaw mong kainin, hindi ka makainom ng tubig, yung panggamot na iinumin mo. Sabi ko gano'n, andyan ang Panginoon siya, ang gagamot sa'yo, wala nang iba. Sabi ko po sa kanyang gano'n. Kung gusto mo anak po makapasok, lumabang ka. Sabi ko, hindi naman ikaw yan, ang kalaban yan. Sabi ko po sa kanyang gano'n. Alam niyo po, mga kapatid, tayong mga magulang, bilang ako po, inaamin ko po sa aking sarili, nagkulang po kami sa aming mga anak. Hindi ko naman po ikinahihiya na ibahagi sa inyo. Kailangan po natin talaga na minsan tanungin natin sila, kumusta ka na? Ganun po. Huwag mo natin silang iiwawalang bahala. Kasi po, lumalaki po sila na naiisip nila na hindi sila naiintindihan ng kanilang magulang. Kaya po, meron din po ako isang anak na, ayun po, nagkaroon din ng isang pagsubok. Pero purihin ng ama, yun po ay hindi pinahintulutan ng ama na mangyari yun. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At sa kaganyang kaganapan po ay pinahintulutan siya na siya'y punta rito sa dambanang ito at makapakinig ng mga banal na aral salita sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na nananalig po ako na isang beses kinausap ko po si Tita Promise na nawa po ay andyan po ang anak ko na naririnig niya ang binabahagi ko na sa isang beses sa isang linggo ay makadalo sila sa pagbibigil. Alam niyo po, buhay ang Diyos, yung pong anak ko, pumayag na po siya. Sabi niya, kahit anak, nasamahan ko kayo doon, basta makapagbigil kayo kahit isang araw lang. Bakit mama? Kahit kami, pwede naman kami pumunta nang hindi ka nakasama. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di po ba buhay ang Diyos? Kaya mga kapatid, hindi ko na po pahabain ang aking pagbabahagi. Basta po wag tayong mawawalan ng tiwala. Basta yung may mga karamdaman po, wag po tayong magtiwala sa doktor na ibig ko po sabihin, wag lagi sa doktor. Andyan ang Panginoon na laging gumagabay sa atin. Wag yun ang lagi nating isipin, sabi nga ng banal na espiritu. Sa kataon ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya lang po tayo nagkakaroon ng karamdaman. Dahil iniisip po natin yung karamdaman natin. Huwag po. Ang isipin po natin ng Panginoon na laging gumagabay at pumapatnubay sa atin. Kaya huwag po tayo mawawalan ng pag-asa, mapalad po tayo at inaakay tayo sa dakong ito upang ang mga kamalian natin ay patuloy at patuloy niyang itinutuwid at inaakay tayo sa liwanag na landas, sa liwanag ng buhay. Kaya huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Napakapalad po natin. Maraming salamat po muli.
Salamat po, kapatid. Tatawagin ko po ang ating Mother of the House. Mahal na Apo, follow up lang po kahapon. Salamat Ama. Purihin, dakilain nating Panginoon. Nais ko lang pong pasalamatan at papurihan ang ating Ama sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Kung nandito po kayo kahapon, alam ko po, nang unang tinawag po ng mahal na Apo yung isang kasama, marami nag-isip, hindi yun ang kapatid ni Mami. Totoo po, nasadyang siyang unang tatawagin sapagkat yung batang yon ay nagkaroon ng sakit sa isip. At siya po ang unang nakadama ng lumuwal ang ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? At nang nagkausap na po ang aking kapatid kagabi, sabi po niya, nasa probinsya pa lang siya, nang marinig po niya ang tinig ko na huwag kang maniwala kahit kanino, kundi si Apo Kunching lang paniwalaan mo at ang Diyos na sinabi niya makakalakad ka bago matapos ang maghapong ito, pagkababa daw po na sinabing Apo, iniunat niya ang kanyang paa at siya nakalakad. Buhay po ba ang Diyos? Ganon po kapangyarihan ang ating Panginoon at alam niyo po ba, sa kalooban ng ating Ama, kanina po, umuwi na po sila, patungo sa probinsya, at kagabi ang daming tumawag na dadalawin siya sa ospital, kung saan hospital siya nakalagay, na kung saan siya dinala ng ospital. Salamat sa Ama at nagtatawanan po kami sapagkat nagbanding po kami magkakapatid. At bago po sila lisan kanina, ginanon pa po yung picture ng mahal na Apo na nasa group pool sa aming tahanan at sabi nila, Babay Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nagalak ang puso ko sapagkat sa pangalan pa lang na Apo na nakaugnay sa katawan nating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon, malayo man kayo, hindi man kayo mahaplos, at ang pagtitiwala nyo na ang Diyos ay buhay at may ginagamit na isang nilalang, manalig po kayo, gagaling kayo. Nawa po, tayong lahat sa dakong ito na tumahak sa lugar na ito, sa tipanan ng ating Panginoon, ay makadama at wag nang muling makalimot sa Kanya. Lahat po tayo, nawa, inaangkin ko po na kaparaanan ng aking kapatid at yung isang taga-amin na kami makarating sa aming lugar. At nananalig ako sa Ama na bibigyan ng daan para makamisyon kami sa aming lugar. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Tumayo na po tayo.